We will hope to open within the end of the year. Disyembre ngayong taon, inaasahang mabubuksan na sa publiko ang 5 istasyon ng LRT-1 Cavite Extension ayon sa Department of Transportation. Kasama sa mga istasyon na magkakaroon ng partial operation ay ang Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos sa Parañaque. Batay sa progress report ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, mahigit 90% na ang natatapos sa 5 mga istasyon. Natapos na ang structural works, civil works at ang paglalagay ng mga riles. Ang kulang na lang ay ang mga system works katulad ng ticketing, entrance gate ng mga pasahero at signages sa mga istasyon. Kanina ipinasilip ng DOTR at ng LRMC ang Dr. Santos Station sa Parañaque City. Kumpara sa ibang mga istasyon ng LRT-1, ito lang yung mayroong sariling intermodal facility para sa iba't ibang klase ng mga transportasyon. Paglabas ng mga commuter dito sa Dr. Santos Station, meron na agad ditong intermodal na transportation hub kung saan makakasakay na sila dito ng mga bus, jeep, UV Express at ng taxi. Mas maraming choices yung mga passengers. So, maraming options ang passengers, no? Unlike doon sa mga walang intermodal, wala silang masyadong option. Kung ano lang yung available na passenger system yung magagamit nila. Samantala, sa usapin ng pasahe, mananatili ang fare matrix na kasalukuyang umiiral sa linya ng LRT-1. Ibig sabihin, 45 pesos ang magiging pasahe mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque, habang 25 pesos lang kung manggagaling sa Baclaran Station. Regarding po sa fare, currently we will be applying the same fare, which is 13.29 boarding fare, and for distance fare, kumbaga bawat kilometro in malalakbay, it's 1 peso and 21 centavos additional. Kapag nasimulan ang partial operation, tinatayang aabot sa 50,000 na pasahero ang masisilbihan nito kada araw na posibleng makabawas sa matinding traffic sa Metro Manila. Samantala, ang 3 pang istasyon ng LRT-1 Cavite Extension na magdudugtong mula Metro Manila hanggang Cavite ay matatapos sa 2031. Ito yung Las Piñas Station, Zapote Station at Niog Cavite Station. Based on the experience that we had in terms of length of construction and the pre-activities prior to construction, such as financial closure, all the other prerequisites prior to construction. So we hope that by 2031, rows 2 and 3 would be completed. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.